Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Tobal. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Bilisan mo na, Tobal. Sumunod ka na sa katayan. At marami pa tayong gagawin. Opo, Lolo. Inaasa ko lang po itong mga itak. Para mamaya, tuloy-tuloy na yung pagtatrabaho natin. Marami-rami ang katay ngayon. Lalo pat magpepiesta. Ayokong maunahan tayo sa palengke. Pag-uusap ng maglolo. Simula pagkabata, si Mang Anggo na ang tumayong ama kay Tobal. 5 taong gulang pa lamang nang iwanan ng mga magulang sa pangangalaga ng matanda. Simula noon ay hindi na ito binalikan ng ina. Sa edad na 17, ipinagbuntis nito si Tobal at dahil hindi ginusto ng dalaga ang nangyari, pinili nitong iwanan ang bata sa tahanan ng tiyuhin. Inako ni Mang Anggo ang responsibilidad bilang ama. Pinalaki ang binata ng maayos. Pinag-aral hanggang sa makatapos ng sekundarya. Pinili ni Tobal na wag nang magtuloy sa pag-aaral ng kolehiyo. Dahil tumatanda na din si Mang Anggo. Naisip nitong pag-aralan ang tanging pinagkukunan nila ng pangkabuhayan. Madaling araw pa lang, gising na si Tobal. Inihahanda ang mga kagamitan sa kanilang bahay katayan. Malapit lamang ito sa palengke. Kaya walang kahirap-hirap niyang nadadala ang mga kinatay na karneng baka at baboy sa pamilihan. Madalas, si Tobal na ang gumagawa ng trabaho. Nagpupunta na lamang si Mang Anggo para magbenta. Pabuti naman at nagawa mong tapusin ang paglilinis ng mga lamang loob ng baka. May kukuha nun mamayang tanghali, ha? Pero ako nang bahala. Sige na't umuwi ka na. Umidlip kahit ilang oras lang. Wika ni Mang Anggo. Sige po, Lolo, ha? Kumain na po ba kayo? Tugon ng binata. Oo, kumain na ako. Pinagtira kita ng inihaw na tuyo. Alam kong nauumay ka na sa karneng baboy eh. Oo nga po, Lolo eh. Mantakin mo, sa loob ng ilang taong pagkakatay ng baboy, parang ayoko nang tignan yung nilutong karne. Sige po, uwi na muna ako, ha? Wika ni Tobal. Akmang aalis na sana ito nang may dumating na 2 kalalakihan. Hindi nagustuhan ni Tobal ang salubong ng mga ito dahil hinawi ng pangkat ang binata habang papasok sa pwesto ni Mang Anggo. Abat, talaga naman. Sige na, Tobal. Umuwi ka na. Ako nang bahala sa kanila. Wika ni Mang Anggo. Nakangiti ng nakakaloko ang isa sa mga kalalakihan habang nakatitig kay Tobal. Aba, malaki na pala tong apo mo, Mang Anggo. At mukhang matapang na din. May ibubuga ka ba, bata? Baka naman puro hangin ka lang eh. Wika ng lalaki. Nagulat ang mga ito nang biglang ibagsak ni Mang Anggo ang hawak na itak sa lamesa. Huwag kang magkakamaling lapatan ng kamay ang apo ko. Dahil sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Banta ng matanda. Biglang nakaramdam ng kilabot si Tobal. Dahil parang ibang tao si Lolo Anggo, nakaharap ng mga kalalakihan.
maging ang mga ito ay napaatras nang magsimulang humakbang paabante ang matanda. "Kalma lang po mga anggo. Naparito lang kami para kunin ang karning binili ni amo." Kunin niyo ang dapat niyong kunin. Umalis na kayo dito. Marami pa akong kailangang gawin. Wika ni Mang Anggo. Kinuha ng mga tauhan ni Karyas ang biniling karne at nagsipag-alisan. Ngunit nag-iwan ito ng masakit na titig kay Tobal. "Lolo, sino po ba yung mga taong yun? Ang lalakas ng dating ah." Si Karyasa po, isa sa mga tao ni Rafael. Huwag mo silang alalahanin dahil hindi manggugulo ang mga yon hanggat nandito ako. "Pansin ko nga po lolo eh. Takot na takot nga po siya sa inyo." Hindi naman sa takot. Alam lamang nila ang kalalagyan sa oras na gumawa sila ng gulo dito sa baluarte ko. Sige na po, magpahinga ka na. Ako na muna ang bahala rito. Tugon ng matanda. Umuwi na din si Tobal para makapagpahinga. Kinahaponan, nagising ito at muling binalikan ang matanda sa pwesto. Saktong nagliligpit na ng mga gamit si Mang Anggo at ubos na din ang kanilang kinatay para sa araw na yon. "Mabuti naman lo, naubos pati yung karning baka ngayong araw. Tulungan ko na po kayo ha, para makapagpahinga ka na din." Wala kang dapat alalahanin. Ayos lang kahit magpuyat tayo ngayon. Wala namang katay bukas eh. Sasamahan mo ko sa kabilang bayan ha, para maghanap ng mabibiling baboy. "Walang problema lo. Alam mo naman na gusto kong pumunta sa San Andres eh." Wika ng binata. Habang nag-uusap ang mga ito, may dalawang lalaking dumating. Base sa kasuotan ng mga ito, napagtanto ni Tobal na ang mga kalalakihang yun ay mga Muslim. "Magandang hapon po. Sino sa inyo si Anggo?" Ano ho ang kailangan nila? Mangyari po kasi may hagdaang gaganapin sa amin at wala kaming mahanap na magkakatay ng baka at ilang piraso ng kambing. Sa hula ko, isang kasalang Muslim ang gaganapin. Pero bakit sa akin kayo lumalapit? Isa pong kakilala ninyo ang dadalo ng kasalan. Siya din ho ang nagrekomenda na halal kayo kapag pumatay ng mga hayop na kakatayin. Wika ng lalaki. Huhulaan ko kung sino ang nagrekomenda. Si Marwan na naman ano? Tama po kayo. Maasahan po ba namin ang inyong tulong? O sige, sabihin niyo si Marwan na darating ako. Wika ni Mang Anggo. Matapos makipag-usap, kagad na ding umalis ang mga kalalakihan. "Lolo, sino po yung mga taong yun? Parang mga Muslim ah." Baga kaibigan mula sa komunidad ng mga Muslim. O siya, tapos na ako sa pagliligpit dito. Umuwi na tayo. At maghanda ng mga kagamitan. Kailangan nating umalis ng umaga. Ito ang unang beses na dadalo si Tobal sa handaan ng mga Muslim. Kaya medyo nag-aalangan ito. Alam ng binatang maraming kaugaliang hindi dapat suwayin. Natatakot siya na baka hindi sinasadya. Lumabag siya sa mga kaugalian. "Lolo, sigurado bang ayos lang na sumama ako? Baka mamaya mapugutan pa ako ng ulo doon ha?" Wika ni Tobal. Tumawa naman ng malakas si Mang Anggo.
Nakakatawa ka talaga, Tobal. Huwag kang mag-alala. Hindi ganoon ang pamilya ni Marwan. Malalaman mo na lang bukas. Tayo na. At medyo nagugutom na din ako. Wika ng matanda. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay umalis na ang mga ito sa kanilang tahanan. Dala ang mga gamit sa paggatay. Nagpunta ang mga ito sa komunidad ng mga Muslim sa kabilang bayan. Pagkarating sa tahanan ni Marwan, sinalubong sila ng mga kaanak nito. Lalo pa ang partido ng mga lalaki. Kaibigang Anggo, mabuti naman at nakarating ka. Ang buong akala ko ay tatanggihan mo na ako. Wika ni Marwan habang nakikipagkumustahan kay Lolo Anggo. Kailan ba ko tumanggi sa imbitasyon ng isang mabuting kaibigan? O siya, nasaan na ang mga kakatayan? Nasa likod na ng bahay, pero mamaya na yan. Ilang minuto lamang ay magsasagawa na ng pahar ang aking mga kapatid na Muslim. Kaya habang nag-aantay, doon muna kayo sa aking tahanan at magkape. O sige kaibigan ha. Siya nga pala, ito si Tobal, apo ko. Ikinagagala kitang makilala, Tobal. Ang pangalan ko naman ay Marwan. Sa akin po ang karangalan. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin. Tugon ng binata habang inaabot ang kamay ni Marwan para magmano. Abat napakamagalang, mahusay magsalita. Binabati kita, Anggo. Napalaki mo ng maayos ang batang ito. O siya, tara na sa aming tahanan. Wika ni Marwan. Walang kaalam-alam si Tobal na sa mismong araw na yun, makikilala niya ng lubusan ang taong nagpalaki sa kanya. Habang nagkakape, nag-uusap si Mang Anggo at Marwan. Ngunit hindi ito maintindihan ng binata dahil lingwaheng Malay ang ginagamit ng mga ito. Hinayaan na lamang ito ni Tobal. Ngunit may nabanggit si Marwan na nakaagaw ng atensyon ng binata. Ito ay ang katagang hantu na ang ibig sabihin ay aswang. Kagad namang sumingit ang binata dahil kahit papano may nalalaman din ito sa lengguwahe. Teka, hantu? Hindi ba ang ibig sabihin nun aswang? Tanong ng binata. Napalingon sa kanya si Mang Anggo, maging si Marwan, sabay sabing, Oo, Tobal, pinag-uusapan namin ang mga araw na medyo bata-bata pa itong lolo mo. Napadpad siya sa pinanggalingan kong bansa, sa Malaysia. Doon nagsanay sa lihim na karunungan. Nang mga panahong yun, napakadaming hantu sa aming nayon. Kaya naman ginamit niya ang mga nalalaman upang tugisin at patayin ang mga ito. Tugon ni Marwan. Napatingin si Tobal sa matanda na nooy patuloy lamang sa paghigop ng kape. Kung titignan, hindi mo masasabing may taglay na kakayanan ng matanda dahil medyo patpati na ito at halos nakayuko na kapag naglalakad. Ngunit naalala ni Tobal nang minsang makita si Mang Anggo na nagtanggal ng pang-itaas na kasuotan. Tadtad ng tattoo ang dibdib at likod nito. Mga letra at simbolong hindi niya maunawaan. Maraming taon na ang nakalipas simula nang mangyari yun at hindi na ito muling naulit. Matagal na panahon na yon, Marwan. Matagal na din akong nagretiro. Kung ganun, totoo pala yung sinasabi ni Mang Marwan?
Talagang nanunugis kayo ng mga aswang noon? Tanong ni Tobal. Bigla namang naputol ang pag-uusap ng dalawa dahil nagpaalam si Marwan na aalis dahil kailangan niyang dumalo ng pagsamba. O siya, maiwan ko na muna kayong dalawa at kailangan ko nang dumalo ng pagsamba. Pagkatapos ng pagdarasal, magsisimula na ang pagkatay sa mga hayop na ihahanda sa piging. Wika ni Marwan. O sige kapatid, mag-aantay lamang kami dito habang naghahanda ka. Wika ni Mang Anggo. Pagkaalis nito, muling ipinagpatuloy ni Tobal ang pagtatanong. Lolo, baka pwede mong ikwento kung paano ka napadpad sa bansang Malaysia. Hindi ko alam ang tungkol doon. Wika ni Tobal. Dahil alam ni Mang Anggo na patuloy lamang siyang kukulitin ng apo, wala na itong nagawa kundi ang magkwento. Kaunting pagbabalik tanaw. 19 si Mang Anggo. Nakatira sa isang pulo ng Palawan na malapit sa bansang Malaysia. Pangingisda ang pangunahing pangkabuhayan ng mga tao doon. At ang binatang si Anggo, isa sa mga pahinante ng malaking bangkang pangisda. Ilang araw ang inilalagi ng mga ito sa laot para manghuli ng iba't ibang uri ng isda at lamang dagat. Nang hindi sinasadyang magkaroon ng aberya sa laot, sumabog ang kanilang makina. Tuluyang lumubog ang bangka. Nagawang makaligtas ni Anggo. Ngunit sa kasamaang palad, nasawi ang 6 sa mga kasamahan nito. Maliban sa malakas na agos, napakadami ding pating sa lugar. Mabuti na lang at nakasampa si Anggo sa isang bahagi ng bangka. Ilang araw din itong nagpalutang-lutang sa karagatan bago mapadpad sa dalampasigan. Tinulungan ito ng ilang residente. Ang mga magulang ni Marwan ang siyang nangalaga sa kanya. Ilang araw na walang malay si Anggo at nang magising ito, pilit siyang tinatanong ng mga tao. Ngunit walang maisagot ang binata dahil hindi nito maunawaan ang sinasabi ng mga ito. Kalaunan, nagbalik ang lakas ni Anggo at sa tulong ni Marwan, natuto ng salitang Malay ang binata. Sa bandang huli, nasabi nito kung saan siya nagmula. Nang mga panahong yun, walang malaking bangka sa lugar na maaaring maghatid sa kanya pabalik sa pinagmulan. Kaya kailangan nilang mag-antay ng mga tao mula sa Palawan na dadayo sa isla upang magbaba ng mga huling isda. Ngunit ilang araw na ang nakalipas. Wala ni isa ang napadpad. Sa loob ng pananatili ni Anggo sa lugar, natutunan nito ang kultura ng pamayanang kumupkop sa kanya. Nalaman ng binata na Islam ang relihiyong sinasamba ng mga taga doon. Iginalang niya ito. Ang ama ni Marwan ang itinuturing nilang pinuno dahil sa kakaiba nitong taglay na kaalaman sa panggagamot. Namangha ang binata nang minsan itong manood sa panggagamot ng ama ni Marwan. Gamit lamang ang mga dasal, maging ang hilot. Nagagawa nitong pagalingin ang mga simpleng karamdaman ng mga tao. Ngunit hindi lamang sa panggagamot nagtapos ang nalaman ni Anggo. Napag-alaman din ng binatang napakadaming aswang na nakatira sa mga kagubatang nakapaligid sa nayon. Isa sa mga katungkulan ng ama ni Marwan ang protektahan ang nayon laban sa mga ito. Minsang nasaksihan ng binata ang kakayanan nito sa pakikipaglaban.
Ngunit nang minsang may lumapit na tao sa kanilang tahanan, nang hingi ito ng tulong dahil nawawala ang 5 taong gulang na anak, hindi nag-atubiling lumakad ang ama ni Marwan. Marwan, sumama kayo nang makita ng kaibigan mo ang nangyayari sa lugar na ito. Wika ni Mang Sahid. O Anggo, narinig mo, sasama tayo kay Baba. Tugon ni Marwan. Bagamat nag-aalangan, walang magawa si Anggo kundi ang sumunod sa sinabi ng taong nag-aruga sa kanya. Nagpunta ang mga ito sa bahay ng taong humingi ng tulong. Nasa kalagitnaan ito ng malawak na taniman ng niyog. Walang bakod sa paligid, kaya maaaring pumasok ang anumang ligaw na hayop nang hindi nila namamalayan. Pagkarating sa lugar, hindi na nagsayang ng panahon si Mang Sahid. Nag-ikot ito sa paligid ng bahay para maghanap ng mga palatandaan at hindi nagtagal ay nakakita ito ng ilang bakas ng bata. Marwan, hali kayong dalawa dito. Nakikita mo ba ang mga bakas ng paang ito? Opo, mga bakas ng paa ng isang bata at papunta ito sa loob ng taniman. Bago lang ang mga bakas na ito at maaaring hindi pa huli ang lahat. Bilisan ninyo, magdala kayo ng sulo at papasok tayo sa taniman. Wika ng matanda. Dali-daling naghanda ng sulo si Marwan. Sinundan ito papasok ng taniman. Napakalawak ng tanimang yun, kaya naman nahirapan silang hanapin ang bata. Ngunit napansin ni Anggo na biglang nawala ang mga bakas. Huminto ang mga ito sa tapat ng isang malaking puno. Mang Sahid, parang naputol po dito ang mga bakas. Wika ng binata. Dali-dali itong pinuntahan ni Mang Sahid. Nakitang totoo ang sinabi ni Anggo. Inilawan nito ang katawan ng malaking puno. Nakita ang mga marka ng kalmot na tila mula sa isang nilalang na may matalas na kuko. Naggalat sa lugar ang malalaking pusa, kagaya ng tigre at leon. Ngunit bilang batikang mga ngaso, kilala ni Mang Sahid ang bakas ng paa ng mga ito. Hindi ito sa tigre o sa kahit anong malaking pusa. Nasa paligid lamang ang nilalang. Marwan, akyatin mo ang puno ng marahan at kung sakaling may makita ka, huwag kang mag-aatubiling tumalon. Wika ng matanda. Dali-dali namang sumunod si Marwan. Ilang segundo pa lamang ang nakalipas. Tumalon na ito pa ibaba at dali-daling tumakbo. Alam na ni Mang Sahid ang ibig sabihin nun, kaya hinatak nito ang kamay ni Anggo palayo sa puno. Maya-maya pa, bumaba ang isang nilalang. Hinagis ni Mang Sahid ang hawak na sulo. Tumumbad sa kanila ang isang lalaking mahaba ang buhok. Kumikintab ang katawan sa dami ng langis na ipinahid. Kitang-kita din ang mga marka ng dugo sa bibig. Sa isip-isip ni Anggo, ito na ang sinasabi nilang hanto. Hindi makakilos ang binata ng mga oras na yon. Lalo pa nang makita nitong namilipit ang katawan ng nilalang. Gumapang papunta sa kanila nang napakabilis. Binunot ni Mang Sahid ang sandata. Isa itong kris na gawa sa tanso. Nang makalapit na ng husto, inundayan nito ng saksak ang nilalang. Ngunit sa kasamaang palad, nasugatan din ito ng malubha. Tila may kung anong nagtulak kay Anggo na kumuha ng pamalo.
Sinugod ang nilalang, ngunit nagawa nitong makailag. Isang malakas na sipa mula sa kalaban ang natamo ng binata. Kaya tumalsik ito ng malayo. Halos mawala ng malay si Anggo ng mga oras na yun. Ngunit pilit itong bumangon para saklolohan ang mga kasamahan na nooy nakikipagbuno pa sa nilalang. Hawak-hawak ni Mang Sahid ang tagiliran habang nakikipagtuos sa nilalang. Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa sugat nito. At alam ni Anggo na anumang oras ay bibigay na ang katawan ng matanda. Dali-dali nitong dinampot ang sulong inihagis ni Mang Sahid. Inihampas sa likod ng nilalang, dahilan para masunog ito. Mahusay, Anggo. Apoy ang isa sa pangontra sa kanila. Bilisan mo, Marwan. Tapusin na natin ang isang to para mahanap ang nawawalang bata. Utos ni Mang Sahid. Sabay abot ng hawak nitong Chris kay Marwan. Lumuhod naman ang binata upang magdasal. Habang nakabuka ang mga palad parap sa langit, nakatingala din ito habang binabanggit ang mga kataga. Matapos mag-usal, dali-daling tumayo si Marwan. Sinugod ang nooy natutupok na nilalang. Sinaksak nito sa dibdib ang hawak na sandata hanggang sa tuluyan ng matumba at mamatay. Sa pagkakataong yun, tinawag naman ni Mang Sahid si Anggo. Iniabot ang mahabang gulok. Ngayon, ikaw ang tumapos sa aswang na yan. Pugutan mo siya ng ulo. Utos na matanda. Kinuha naman ni Anggo ang sandata. Walang pagdadalawang isip na pinugutan ng ulo ang aswang. Matapos ang laban, nagawa nilang mahanap ang bata. Nakasabit lamang ito sa sanga ng puno at walang malay. Salamat naman at nagawa nating iligtas ang bata. Pero nasugatan si Mang Sahid. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Huwag mong alalahanin si Baba. Kaya niyang pagalingin ang sarili. Kailangan lamang ng kaunting pahinga. Wika ni Marwan. Nanlaki ang mga mata ni Anggo nang makita nitong wala na ang bakas ng kalmot ng nilalang sa tagiliran ng matanda na tila walang nangyari. Mang Sahid, anong nangyari sa sugat mo? Bakit biglang nawala? Ito ay isa sa mga lihim na karunungang tangan ko, Anggo. Walang nilalang mula sa kabilang dimensyon ang maaaring makapatay sa akin o makapanakit. Tara na, kailangan na nating umuwi. Aabuti na tayo ng oras ng pagdarasal. Ito ang naging simula ng pagiging manunugis ni Mang Anggo. Sa halos kalahati ng buhay nitong pananatili sa lugar nila Marwan, nagawa nitong paunlarin ang kaalaman hanggang sa dumating ang pagkakataon para sa pamilya ni Mang Sahid na lumipat ng bansa. Sumama si Anggo, ngunit hindi na ito bumalik sa pamilya. Namuhay ito kasama sina Mang Sahid at Marwan. Kalaunan, natuntun siya ng mga kapatid. Kinumbinsing bumalik sa Palawan. Ngunit buo na ang pasya ng binata. Nanatili ito sa kanlungan ng mga Muslim. Piniling mamuhay ng mag-isa. Ngunit sa kabila ng pag-iwas sa pamilya, hindi naman magawang tanggihan ni Mang Anggo ang isang responsibilidad. Ito ay nang iwanan ng isa sa mga pamangkin ang sanggol na si Topal. Balik tayo sa kasalukuyan. Ganun pala yung nangyari sa inyo, Lo. Pero bakit mas pinili mo yung mamuhay kasama si Mang Marwan? Hindi ba, buhay pa naman yung mga kapatid mo?
Iniiwas ko lang sa gulo ang aking mga kaanak, Tobal. Dahil sa pinili kong buhay, naging habulin ako ng mga elementong nais akong patayin para paghiyantihan. Isang angkan ng malalakas na aswang ang nakabangga ni Lolo Anggumo sa probinsyang ito. Biruin mo, kakarating pa lamang namin, may kaaway na kagad. Sabat ni Mang Marwan. At dahil sa sarap ng kwentuhan, hindi na namalayan ng mga ito ang takbo ng oras. Tapos nang magdasal ang mga kapatid na Muslim, kasalukuyang inihahanda ang mga hayop na kakatayin. Pero Lo, sino po yung angkan ng malalakas na aswang na nakalaban nyo? Naalala mo ba ang pangkat ni Carias? Naglilingkod sila sa isang taong nagngangalang Rafael. Masyadong magulo ang sitwasyon. Marami ang nadadamay na mga panahong yon, kaya pinili kong makipagkasundo. Wika ni Mang Anggo. Ayon dito, ang kasunduang yon ay siyang magbibigay ng pagkain sa pangkat, kapalit ng pananahimik ng mga ito at hindi pagpatay sa mga tao. Kaya pala pumunta sa inyo yung Carias na yun. Ngayon, naiintindihan ko na. Tara na sa labas, Lo. Mukhang natapos na sa paghahanda yung mga tao Wika ni Tobal. Hindi ito makapaniwala sa mga narinig na kwento. Mas lalong tumaas ang paghanga ng binata kay Mang Anggo dahil nalaman ito ang nakaraan ng matanda. Pagdating sa likod bahay, sinimula ni Mang Anggo ang pagkatay sa mga baka. Gamit lamang ang maliit na kutsilyo, hinawakan ito sa noo ang isa sa mga kakataying hayop. Dinasalan at walang pagdadalawang isip na ibinaon sa batok nito ang punyal. Tahimik namang lumuhod ang baka hanggang sa malagutan na ito ng hininga. Matagal na panahon na itong nakikita ni Tobal, ngunit namamangha pa din sa tuwing masasaksihan ang pamamaraan ng pagkatay ng matanda. Lo, bakit pag ako yung kumakatay ng baka, kailangan ko pang hampasin ang maso sa ulo bago gilitan? Kayo, walang kahirap-hirap Respeto sa buhay ng mga nilalang, Tobal. Yan ang susi sa kapayapaan. Igalang mo ang kanilang kaluluwa at magpasalamat. Kusang ipinagkakaloob ng hayop ang kanyang buhay para gampanan ang silbi nito sa mundo. Napakalalim naman ang sinabi niyo, Lo. Pero parang naiintindihan ko naman. Kailangan mong magpaalam, tama? Parang gano'n na nga, iho. O siya, ikaw na ang bahalang magbalat sa mga baka, ha? At may ilan pa akong kakatayin. Wika ni Mang Anggo. Nagpatuloy lamang sa trabaho ang dalawa hanggang sa tuluyan ng matapos ang lahat ng kakatayin. Nagpapahinga ang mga ito habang kumakain ng meriendang inihanda ng asawa ni Mang Marwan. Hindi ka pa din kumukupas, Anggo. Napakahusay mo pa din sa kahit anong larangan. Samantalang ako, kinakalawang na. Wika ni Mang Marwan. Habang nag-uusap ang mga ito, dumaan ang pangkat ni Carias. Natigilan si Mang Anggo dahil biglang huminto ang grupo at tumingin sa kanya. Laking gulat ng matanda dahil tuloy-tuloy itong pumasok at kahit harangin pa ng mga tao, hindi na nagpapigil ang mga ito. Nandito ka lang pala, Tandang Anggo. Alam mo bang kanina ka pa namin hinahanap sa kabilang bayan? Bakit?
Anong kailangan ninyo? Hindi ba't naibigay ko na ang parte ng amo mong si Rafael? May pinasasabi si amo at kailangan kanyang makausap ng personal. Puntahan mo siya ngayon din kung ayaw mong magkaroon ng kaguluhan sa lugar na ito. Banta ni Caryas. Biglang tumayo si Mang Marwan. Lumapit sa kanila. Anong problema? Bakit parang tinatakot mo ang mga bisita ko? Anong kailangan mo? Huwag kang makialam dito, tanda. Baka ikaw pang... Hindi na nito naituloy ang sasabihin. Bigla siyang hinawakan ni Mang Anggo sa braso. Nakaramdam ng biglaang panlalamig si Caryas. Dahilan para mapaatras ito. Huwag kang manggugulo dito, Caryas. Bukang nakakalimutan mo ang lugar nyo. Sa oras na may galawin ka sa mga taong nandito, hindi ka na makakabalik sa amo mo ng buo. Matapang ka lang. Dahil protektado ka ni amo at hindi kita pwedeng galawin. Pero sa oras na magkamali ka, pasensyahan na lang tayo. Sabihin mo kay Rafael, pupunta ko. Lolo, sasama ho ako. Gusto kong makita ang Rafael na yon. Hindi na, Tobal. Masyadong delikado para sa iyong lugar na yon. Huwag mo kong alalahanin. Hindi nila ako gagalawin. Wika ng matanda. Ngunit sadyang mapilit itong si Tobal at sa pangungumbinsi naman ni Mang Marwan. Wala itong nagawa, kundi ang pumayag. Hayaan mong sumama ang binata nang makita niya kung paano mong ilulugar ang mga aswang na yun. Wika ni Mang Marwan. Nagpaalam ang dalawa dahil tapos na ang gawain sa nayon. Nagpalit lamang ng kasuotan si Mang Anggo. Pinuntahan na si Rafael. Pagdating sa tahanan nito, kaagad silang sinalubong ng mga tauhan sa pangunguna ni Caryas. Nag-aantay si amo sa sala. Tumuloy na kayo. Wika ni Caryas. Naglakad ang dalawa papasok sa bakuran. Pag-akyat pa lamang ni Tobal sa tangan, kakaibang kilabot na ang bumalot sa katawan. Nakita nitong nakaupo ang isang matandang puro puti ang buhok. Maging ang balbas nito. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanilang dalawa. Maligayang pagdating, Anggo. Ang akala ko, hindi mo na pauunlakan ang paanyaya ko. Maupo ka at nang makapag-usap tayo ng maayos. Nakatayo lamang sa likod ni Mang Anggo si Tobal habang nakatitig ng diretsyo sa matanda. Hindi na, Rafael. Maraming salamat sa paanyaya. Sabihin mo na kagad sa akin ang sadya ng pagpapatawag mo. Nakita mo naman siguro ang dami ng bilang namin, hindi ba? Sa pagdaan ng panahon, nagkukulang na kami sa pagkain. Hindi na sapat ang bahaging ibinibigay mo. Alam mo naman siguro ang mangyayari kapag nakaramdam ng gutom ang mga kalahi ko. Ramdam ni Tobal ang matinding galit kay Mang Anggo. Ngunit nanatili pa rin itong kalmado. Alam na alam ko ang mangyayari at bilang taong may isang salita, tutuparin ko pa din ang pangako ko. Dadagdagan ko ang ibinibigay kong bahagi. Wika ni Mang Anggo. Ngunit laking gulat nito nang biglang magsalita si Tobal. Lolo, hindi naman siguro pwedeng habang buhay mong kargohin ang mga to. Sila ang gumawa ng problema at bakit ikaw ang lulutas? Tanong ni Tobal.
Napalingon naman si Rafael at tumayo sa kinauupuan. Tama nga naman ang binata. Bakit mo nga naman sasaluhin ang problemang hindi sa'yo, Anggo? Gusto ko ang binatang ito. Pero nasa iyo ang pagpapasya. Tutuparin mo ang pangako mo o babaliin mo ang kasunduan natin. Wika ni Rafael. Matapos ay naglakad na ito papasok ng silid. Umalis na rin ang dalawa. At habang nasa daan, pinagsabihan ni Mang Anggo ang apo. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo, Tobal? Nakasalalay dito ang kaligtasan ng nakararami. Nakita mo ba ang bilang nila? Sa tingin mo kakayanin ko sila ng mag-isa sa edad kong to? Alam ko, Hulo, pero hindi habang buhay. Sasaluhin mo sila. Problema na nila kung wala silang makain. Hindi mo nga naiintindihan ng lahat. Hindi sila ang pinoprotektahan ko, Tobal, kundi ang mga tao. Pwede kong baliin ang kasunduan. Ngunit ang mananagot naman ito ay ang mga taong walang kamuang-muang. Kaya mas gugustuhin ko na lang na magsakripisyo kesa may mapahamak. Napayuko na lamang ang binata. Napagtantong tama ang sinabi ng matanda. Kalaunan ay humingi din ito ng tawad sa mga ginawa. Lolo, pasensya na ho kayo kung nagpadalos-dalos ako sa pagsasalita. Napag-isip-isip ko din na tama ang sinabi ninyo. Pero kailangan gawan ng paraan ng mga aswang na yon. Dahil malaot badali, mangyayari ang sinasabi ni Rafael. At yan ang hindi ko hahayaang mangyari, Apo. Siguro, Tobal, ito na ang oras para pag-aralan mo ang lahat ng mga kaalaman ko. Napahintos sa paglalakad ang binata. Nilingon si Mang Anggo. Sigurado ho ba kayo, Lo? Tuturuan mo ko? Narinig mo ang sinabi ko at napagtanto ko din na tama ang mga sinabi mo. Kaya tuturuan kita. Hindi para ipagpatuloy ang ginagawa ko, kundi para maging katuwang sa pagpigil sa mga aswang. Bukas na bukas, babalik tayo sa tahanan ni Marwan para masimula na ang iyong pag-aaral. Pero nasa iyo pa din ang pagpapasya at hindi kita pipilitin. Ang totoo, Lolo, natatakot po ako Pero may kung ano sa akin na nagtutulak na pag-aralan ko ang kalaman ninyo. Kaya sige, handa po ako. Pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan, bumalik ang mga ito sa tahanan ni Mang Marwan. Kinausap ang matandang Muslim. Sigurado ka ba, iho? Dahil sa oras na magsimula ka, wala na itong atrasan. Ang totoo, may takot ako sa posibleng mangyari. Pero kung ito lang ang paraan para makatulong ako, sige ho, tatanggapin ko ang anumang pagsubok. Kung ganun, maghanda ka. Dahil ngayon mismo, sisimulan ko na ang pagsasali ng kalaman sa'yo. Tanggalin mo ang iyong pangitaas na kasuotan. Wika ni Mang Marwan. Sinunod ni Tobal ang utos nito. Nahiga sa sahig. Naglabas ng ilang lumang aklat si Mang Marwan at mga tradisyonal na gamit pang tato. Ang kaalaman na taglay ko, hindi nakukuha sa pagsasanay, Tobal. Ito ay sa pamamagitan ng mga dasal na ilalagay sa iyong katawan. Ngunit hindi lang nagtatapos ang lahat sa pagtatato. Dadaan ka sa mental at pisikal na pagsubok. Dito malalaman kung magagawa mong paganahin ang kakayanan o magiging permanenteng mansya lamang ito sa iyong balat.
Wika ni Mang Anggo. Mahabang oras ang ginugol ng dalawang matanda sa paglagay ng mga dasal sa katawan ng binata. Nagsalitan ang mga ito sa pagtatato at hindi maipaliwanag na sakit ang nararamdaman ni Tobal. Habang sinasagawa ang pagsasalin ng kakayanan, nararamdaman ng binata na unti-unting naglalakbay ang kaisipan. Dito ay nakita niya ang kasaysayan ng mga dasal na inilalagay sa kanyang balat. Napagtanto ng binata na hindi lang ito basta mga dasal, kundi makapangyarihang salita mula sa mga propeta at tagapaglikha. Ilang minuto pa ang nakalipas. Tuluyang bumalik sa ulirat ang binata. Tapos na din ang paglalapat ng tattoo sa katawan niya. Bagay na bagay sa mabuti mong balatang maliliit na itim na guhit. Ngunit ngayon natin malalaman kung magagamit mo ng maayos ang mga dasal. Halika, tumayo ka at sundan mo ko. Wika ni Mang Anggo. Kagad namang sumunod ang binata palabas ng tahanan. Wala itong kaalam-alam sa mga mangyayari. At habang naglalakad, bigla itong inundaya ng taga ni Mang Marwan. Mabilis na nakailag ang binata, ngunit bahagya pa din itong nahagip ng dulo ng patalim. Anak ng Mang Marwan, para saan naman? Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil naramdaman itong unti-unting nawawala ang sakit mula sa natamong sugat. At nang tignan niya ito, nanlaki ang mga mata ng binata dahil wala na ang sugat. Mukhang tinanggap na ng katawan mo ang banal na salita. Mahusay. Ngayon masasabi kong handa ka na nga. Pero huwag kang magpapakampante, Tobal. Dahil hindi pa sanay ang katawan mo sa ganitong pagbabago. Ilang araw ang kailangan mong gugulin bago mawala ang mga kakaibang pakiramdam. Wika ng lolo. Matapos ang pagsasalin, nagpatuloy sa normal na buhay si Tobal. Namangha ang matanda dahil parang baliwala lamang sa kanya ang mga nararamdaman. Nagigising ito ng maaga. Masiglang ginagawa ang mga tungkulin sa katayan. Nagagawa pa nitong makapagbenta sa palengke. Alam mo, nagtataka ako sa iyo, Tobal. Wala ka bang nararamdamang kakaiba? At bakit parang normal lamang din ang kilos mo? Meron naman, Pulo. Kaso hindi ko na lang pinapansin. Itinutuon ko na lang po ang atensyon ko sa mga bagay na dapat kong unahin. Ganoon ba? Mahusay kung ganon. O siya't magpahinga ka na. Bukas ay maaga pa tayong magtatrabaho. Araw ng merkado bukas. Wika ng matanda. Kinabukasan, kakatapos pa lamang ng pagkatay ni Tobal, nang biglang nagdatingan ang pangkat ni Karyas. Alam na nito ang pakay ng grupo, kaya kagad niyang nilabas ang bahaging nakalaan sa mga aswang. Magaling, bata. Hindi ka na pala kailangang paalalahanan. Wika ni Karyas. Nakatayo lamang si Mang Anggo sa isang sulok habang inaantay ang susunod na gagawin ng apo. Namnamin mo na ang pagkain ng karneng yan. Dahil yan na ang huli mong kain. Wika ni Tobal habang hawak ang itak pangputol ng buto ng baka. Nahinto ang pagngiti ni Karyas. Lalo pa nang maramdaman ito ang kakaibang enerhiyang lumalabas sa katawan ng binata. Anong sinabi mo?
Ang lakas naman ng loob mong magsalita. Bakit? Hindi na naituloy ni Carias ang sasabihin dahil bigla itong sinuntok ni Tobal. Kailangan ko pa bang magsalita? Kunin niyo ang mga karning yan at umalis na kayo sa lugar na ito. Wika ni Tobal. Dali-daling tumayo si Carias habang inaayos ang panganitong nawala sa pagkakaayos. Walang hiya ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Tandaan mo, wag na wag kang maglalakad ng mag-isa. Banta ni Carias. Habang naglalakad palayo, bahagyang humakbang si Tobal. Tila nagulat naman si Carias. Kumaripas ito ng takbo palabas ng bahay katayan. Mukhang natakot na husto sa iyo ang isang yon, iho. Tara na at tatanghaliin tayo. Wika ng matanda. Kanina pa pala nito pinipigilan ang sarili sa pagtawa. Ngunit alam din ni Mang Anggo na maaaring pagsimula ng problema ang ginawa ni Tobal. Hindi naman sila nagkamali. Kinagabihan habang pauwi ang dalawa, hinarang ang mga ito ng pangkat ni Carias. Binalaan na kita. Huwag kang maglalakad ng mag-isa pa uwi. Matapos ay bigla itong nagpalit ng anyo. Napaatras ang binata, hindi dahil sa takot, kundi para kumuha ng buwelo. Matapos ay isang malakas sa suntok ang pinakawala ni Tobal, dahilan para magdugo ang ilong ni Carias. Sinabi ko bang natakot ako sa banta mo? Pasensya ka na, dahil hindi ako kagaya ng lolo ko. Kung siya naaawa sa mga taong maaari niyong idamay, pasensya ka na, pero hindi ako ganon. Sabay bunot ng itak na nakasukbit sa bewang nito. Muling sumugod si Carias. Sinalubong naman ito ni Tobal. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa mapuruhan ng binata ang aswang. Makakarating kay amo ang nangyaring ito at sigurado pagbabayaran mo ang ginawa mo. Sa palagay mo, hahayaan ko pang makaligtas kayong lahat ng nandito? Pasensya na. Tandaan nyo na lang ang mukha ko para kung sakaling magkita man tayo sa impyerno, kilala nyo na kung sino ako. Muling tumayo si Carias. Sinugod ang binata. Akmang maglalapit na sana ang mga ito nang biglang makarinig si Tobal ng sigaw. Tama na, Carias. Umatras ka na. Kahit kailan talaga napakabasagulero mo. Napalingon si Tobal. Napagtanto na si Rafael ang nagsasalita. Sila ang nagsimula, amo. Sinugod nila kami habang naglalakad. Nakita ko ang buong pangyayari. Ikaw ang nagsimula ng kaguluhan. Ipagpaumanhin mo ang asal ng aking tauhan, Anggo. Hindi na ito mauulit. Walang problema. Siguro naman, natutunan na ng tampalasan mong alaga ang mahalagang leksyon. Ako na ang bahala sa lintik na yan. Pasensya ka na kung humantong sa ganit ang kabulastugan ng tauhan ko. Sa'yo din, binata. Humihingi din ako ng kapatawaran. Biglang nagulo ang isipan ni Tobal. Napansin itong parang walang nangyayaring hidwaan sa pagitan ng dalawang matanda. Sandali lang. Hindi ba magkalaban kayo, lo? Bakit parang walang nangyayari? Oo,
Magkalaban kami ng lolo mo. Pero matagal na panahon na yon eh. Nagbago na ang lahat, iho. At siya ang nagpamulat sa akin ng katotohanan na hindi lang pagkain ang silbi ng mga tao sa aming mga aswang. Ang kasundo ang sinasabi ko sa pagitan namin ni Rafael. Isang pangako sa isa't isa, Tobal. Walang aswang mula sa kanyang angka ng papatay ng tao at wala din akong papatayin mula sa kanyang angkan. Paano naman yung karning kinokolekta ni Karyas? Ano naman yun? Yun ang ipinangako ko sa kanila. Hindi sapat ang nakukuha nilang pagkain sa kagubatan. At dahil nangako silang hindi napapatay ng mga tao, pinili kong kusa silang bigyan ng bahagi ng mga kinatay nating hayop. Bakit parang tagapagmana ng hasyenda tong si Karyas kung umasta? Kulang sa pag-unawa ang taong yan at hanggang ngayon ay hindi pa din niya matanggap na pwede palang mabuhay ang aswang at tao sa iisang mundo. Yan ang ipinakita sa akin ng lolo mo. Matapos ang pag-uusap na yun umalis na din ang grupo ng aswang. Hindi naman gaano malubha ang sugat nito, kaya nagawa niyang mapagaling ang sarili. Sa paglipas ng panahon, tuluyang naunawaan ni Tobal ang totoong tungkulin ni Mang Anggo. Ito ay maging tagapamagitan sa mga tao at aswang. Ipinagpatuloy ng binata ang sinimula ng lolo hanggang sa isang araw huminto na sa pagkolekta ng karne sina Karyas. Hindi na din nila ito nakitang palakad-lakad sa bayan. Nang bisitahin ni Tobal ang tahanan ni Rafael, sira-sira na ito. Umalis nang walang paalam ang mga aswang sa lugar na yun. Walang nakakaalam kung saan sila napadpad. Sa hula ni Tobal, mas minabuti nilang maghanap ng panibagong lugar na titirahan dahil habang tumatagal, unti-unti nang nagiging moderno ang kapaligiran. Hindi na naaangkop ang kanilang uri sa makabagong mundo. Sa pagdaan ng mga taon, patuloy lamang sa nakagawiang buhay ang binata. Bagaman nag-iisa na lamang ito, hindi naman naging malungkot ang buhay ni Tobal. Nakapag-asawa ito ng isang babae mula sa nayo ni Marwan. Pinili ng binatang yakapin ang Islam at tuluyang mamuhay ng mapayapa sa bago nitong mundo. Sa kasalukuyan, masaya itong nagpapalaganap ng aral ng Quran sa mga kapatid niyang Muslim, habang patuloy na pinangangalagaan ang balanse sa pagitan ng mga aswang at tao. Hindi man naging malinaw ang totoong kinamatay ni Marwan at Anggo. Tumatak naman ang mga aral ng dalawang matanda sa isipan at ipinasa ito ni Tobal sa mga anak at mag-aaral. Naging guro din ito sa kanilang komunidad. Bukod sa aral ng Islam, itinuro din ni Tobal sa mga ito ang kahalagahan ng buhay ng bawat nilalang at kung ano ang papel na ginagampanan ng bawat isa sa lipunan. Sa paglipas pa ng mga taon, nagsipaglakihan ang mga anak ni Tobal. Nagkaroon na ng sariling mga buhay, ngunit bit-bit na mga ito ang aral mula sa kanilang ama. Matagal na ring isinara ni Tobal ang bahay katayan dahil sa pagyakap nito sa relihiyong Islam. Ipinagbili ng pamilya ang lupang kinatatayuan, ginamit para makapagtayo ng paaralan sa kanilang nayon. Laking pasasalamat ng komunidad sa naging tulong ni Tobal. Hindi lamang sila nagkaroon ng butihing imam, kundi nagkaroon din ng isang tagapagtanggol na dating butsero sa bayan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento
Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.